maluwag ang kalsada dito at wala ang traffic. Napakalikabok sa lugar na to. Napakalalim nito. Tulay na Kawayan. Yan, good morning mga kapotpot. So tayo ngayon ay babiyahe papuntang San Jose del Monte, Bulacan. Di-deliver natin tong package. So ano tayo, Lalamove Bridal. Gamit natin itong si Roser. So tara. So nandito na pala tayo sa Bulacan, Bulacan. So wala akong update sa akin Facebook na nakabalik na ako dito sa Bulacan, Bulacan. May update ako, isang picture lang, yun nasa Gumaka ako, Gumaka Diversion. Kasi yung mga videos ko dun sa Bicol, ngayon ko palang mga na-upload kasi mahina yung signal ng cellphone natin sa Bicol, kaya hindi tayo makapag-upload ng maayos doon. So ngayon pupunta tayo sa San Jose del Monte, Bulacan. Ihahatid natin tong package galing kay Tita Edna. So bali ang araw ngayon ay Linggo, November 19, 2023. Nakabalik pala ako dito noong November 2. Halos 2 linggo na ako dito. So kaya ihahatid lang natin tong bagahe at mamayang hapon ay dediretso tayo sa Malolos City. Mayroon kaming event na gaganapin mamayang gabi, ang Word of Remembrance, yung road victim. Gas up tayo ngayon para mamaya wala na tayong, di na tayo mag-gas. Ayan, nandito na tayo sa Bukawi. Ayan, matatapos na yung ginagawang release dito. Mga 1 taon na lang siguro tapos na yan. Magagamit na yan. So dito tayo dadaan sa may Philippine Arena, kasi maluwag ang kalsada dito at wala ang traffic. Dahil magpapasko na, siguradong bubuksan na naman tong Philippine Arena. Marami naman mamamasyal dito. Pag magpapasko kasi maraming namamasyal dito lalo pag gabi. Masarap mamasyal dito pag gabi. Stadium. So yan, kayong mga taga Bulacan, normally na lang sa amin makita yung Philippine Arena. Kumbaga sa sobrang
tagal na, o sa sobrang dami ng pagdaan namin dito sa Philippine Arena, halos nagsawa na rin kami titig dyan sa Philippine Arena. So yung mga taga rito sa Bulacan, so na-amazing pa sila, o na-amaze pa sila dumaan dyan at makita yung ganda ng Philippine Arena. Ito yung daanan natin. Kung hindi to nabuksan na Philippine Arena, pagdating natin ng Balagtas, tatagos na agad tayo dun sa may Sabungan, diretso na tayong Taal, Bukawi. Pero dahil bukas na to at maluwag ang kalsada dito, so dito tayo dumadaan. Kung iisipin, mas napalayo tayo sa ating daan papuntang San Jose. Pero kung sa oras naman, mas madaling dumaan dito kasi maluwag ang kalsada, walang traffic. So ngayon ay hindi ko ramdam ang init ng araw kasi napakalakas ng hangin. Kung napapansin nyo yung mga puno na yan, ayan, napakalakas ng hangin ngayon. Kasi sa Bicol, halos ilang araw na umuulan, malakas din daw hangin doon at walang tigil ang pagbuhos ng ulan doon. Ayan, napakalikabok sa lugar na to. Kaya mas mainam dito, naka full face ka dito para naman hindi pumasok yung alikabok sa mata mo at sa mukha mo yung mga bato-bato hindi dumama. So napaka advantage ng may full face na helmet. So ayan, congratulations pala sa mga bagong halal na barangay captain, barangay kagawad, SK chairman at mga SK kagawan. So congratulations sa inyo, lalong lalo na doon sa mga bagong upo na kapitan ngayon at barangay kagawan. So ang alam ko 2 taon lang naman yun silang nakaupo. So napakaswerte pa rin yung mga kapitan na huling binuto ng mga kabarangay nila kasi halos 5 taon yata walang barangay election. Tapos ngayon naman 2023 nagkaroon. Tapos sila pa ulit yung nanalo. So grabe, for the first time yan. Napakahaba ng panunungkulan nila sa mga kanilang barangay. So, habang nagbabiyahe pala tayo ngayon, gusto ko lang pasalamatan yung mga kababayan ko dyan sa Bicol, lalong lalo na sa Preto Diaz. Gusto kong pasalamatan yung admin dun sa Facebook kasi pag tuwing nag-upload tayo ng video, lagi niyang ina-accept. So napaka laking tulong sa akin yon bilang nagbablog kasi parami ng views, para makilala rin tayo, lalong lalo dun sa ating lugar. Tsaka natutuwa rin ako, marami nagko-comment sa mga vlog natin nung mga nakaraang araw. Kasi yung ibang mga nagko-comment doon hindi na nakaka-uwi sa aming probinsya. So kahit papano nakikita nila yung mga pagbabago sa bayan namin. Laking pasalamat rin nila sa akin kasi dahil sa vlog ko, para daw silang nakauwi na sa probinsya, lalong lalo na kung dito na nakatira sa Maynila. Mga taon siguro ang inaabot bago sila makauwi ng Preto Diaz. So kahit papano napasyal natin sila sa bayan na ating sinilangan. So be proud of your province. Target ko naman na umuwi ay babiyahe ako ng New Year. Pagkatapos ng salubong ng bagong taon ay babiyahe ako pa ng Bicol. Gagamitin natin yung NMAX ni Kuya. Pero kung hindi pa mapalitan yung panggilid nun, so magbabas tayo. Merong ibang iniisip na napakahirap daw magmotor pauwi ng Bicol, napakadelikado. O tama naman lahat ng sinabi nila. Doon kasi pumapasok yung sinasabing love your ride. Kung mahal mo yung pagra-ride, gusto mo yung pagra-ride, at sanay ka naman sa pagra-ride, walang problema sa ganun. Hindi naman payabangan yung kung saan ka nakarating, nakapag-ride ka ng malayuan. Ibig sabihin lang nun, kaya mo mag-ride sa mga ganong kalayong lugar. O bago pa lang ako nagkamotor,
Yung mga iba namin kakilala, pinsan, sila mga naunang magmotor galing ditong Maynila. So ang kauna-unahang umuwi sa amin na nakamotor, yun sila Kuya Juni, sila Kuya Edgar, si Kuya Loloy, yung mga AM riders. Yan, meron silang grupo na puro taga Valenzuela lang. So sila yung kauna-unahang kilala ko na nakauwi ng Bicol ng gamit ang motor. At especially doon si Burong, siya daw yung naunang umuwi bago silang lahat umuwi. Kung bali, nakauwi na siyang solo, tapos pangalawa, sabay-sabay na sila. So doon ako na-inspire kasi sabi ko, napakaganda siguro magmotor pauwi ng Bicol. Kaya sabi ko, pag nagkaroon ako ng motor, tatry natin magmotor pauwi ng Bicol. So nung nagkaroon ako ng motor, ang ginawa ko, nagpractice muna ako dito, o sinasabing nagbiyahe muna ako dito sa malapit lang sa Bulacan. Sa mga hindi nakakaalam, ang unang-unang motor ko ay TMX 125. Yan, kung meron akong picture na naitatago, papakita ko dito sa screen. Ngayon po ay naka-stock siya sa bahay dito sa Bulacan, kasi lahat ng piyesa niya ay kinalawang. Ang hindi ko lang napalitan doon, yung chassis niya, tsaka yung headlight niya nun, yun lang hindi ko napalitan. Yung swing arm napalitan, yung tangke, upuan, yung lever, preno, yung caliper. Kasi yung TMX ko ay naka-set up na sa disc brake sa harap. So napakalaking gastos ang inabot sa TMX natin nung mga panahon yun, kasi hindi pa tayo sanay o hindi pa ako marunong magkalikot ng motor. Puro lang pambayad sa labor, kaya napaparami yung gastos natin. Nung kwenta ko na yung gastos, maniwala kayo sa hindi, nasa 30k yung ginastos ko sa motor. Kaya lang, nung dumating tong Roser, siguro 2 taon na yung motor na yon, dumating tong Roser na to. Kasi ang kwento kasi nitong Roser, hindi naman talaga totally ako ang kukuha nito, yung isa naming tauhan. Ang problema lang dito sa motor na to, nung i-release na siya, inabot siya ng 1 buwan. Yung kukuha ng motor, umuwi na sa kanila, nainip. Ang ginawa, yung dinaw namin dito, binayaran ko. Kaya nagpanibagong apply kami, ako na yung pumangalan sa motor na to. Kaya napunta sa akin tong motor, kahit meron pa akong motor na isa. Halos 2 taon pa lang yun, tapos sumabay pa to. Sa awa ng Diyos, natapos naman natin hulugan to lahat. So hindi naman problema kung hulugan yung motor mo. Ang importante lang, nahuhulugan mo siya ng maayos. Kasi kung gusto mo yung motor, gagawa ka ng paraan para matapos to. Kasi napakasayang naman, sayang naman ang gagastusin mo. Maghuhulog ka, tapos hindi mo rin matatapos, hahatakin lang. So sayang lang. Malapit na rin natin mabuo yung TMX, kasi yung tangke niya nabutas yung tangke niya, kaya bibili tayo ng bagong tangke. Tsaka upuan, sira na, halos lahat na. Ang napalitan ko pa lang ay yung ang hindi ko pala napalitan, yung tangke tsaka upuan, yun na lang. 2 na lang ang hindi ko pa napapalitan. So hindi ko pa siya ginagamit, kasi iuwi ko siya ng Bicol, dun ko siya gagamitin pang service, para sa mga susunod na mga taon hindi muna ako magmumotor pa uwi ng Bicol. Kaya rin pala ako nagmumotor pag uwi ng Bicol, gawa ng wala akong service doon, napakahirap manghiram ng motor doon. Lalong-lalo na nung wala pa akong motor, napakasarap magmotor kahit hindi mo sarili. Kasi noon, nung nakaranas ako magmotor, first time ko maka-experience ng motor, sinabi ko sa sarili ko na balang araw magkakaroon din ako ng motor. Ang problema lang, nung marunong na ako magmotor, syempre hindi natin maaalis yung kayabangan. Normal na sa atin mga tao yun. So nung nangihiram ako, hindi ako pinapahiram, kasi wala daw ako lisensya, hindi daw ako marunong. Syempre hindi naman nila nakikita na nagmumotor tayo. So nung nakikita nila nagmumotor ako, ang sunod naman na rason nila kaya hindi sila nagpapahiram ng motor, wala daw gas gagamitin.
Kaya doon naisip ko na sana dumating yung araw na magkaroon din ako ng motor. Napaka sarap magkaroon ng motor. Pero na kung hindi ginawa na ginawa nila, ang gulo ko, no? Kasi yung sila, kasi sila may mga motor, ayaw nila magpahiram. Oo talaga, napakahirap talaga magpahiram ng motor, lalo na kung magagasgasan yan. Hindi naman sinasadya, madisgrasya, ganun. Pero sa akin, hindi ko iniisip yon. Sa akin lang, papahiramin kita ng motor, hindi sa lahat ng oras. O hindi araw-araw, hindi minuminuto. Sa unang beses kita papahiramin ng motor. Pag nagawa mo ng maayos yung tungkulin mo sa bilang paghiram ng motor, na ginasolinahan mo, malinis, walang aberya, walang damage yung motor, makakaulit ka pa sa sunod. Pero kung once na magasgasan yan, ibalik mo yan na walang gasolina, hindi ka na makakaulit. Kasi napakahirap kumuha ng hulugan ng motor. Kung mayaman tayo, mas madali lang yung cash. Bukod dun sa napakahirap kumuha ng hulugan ng motor, napakagastos pa mag setup ng motor. Tapos kung masisira lang, maaksidente, hindi naman nasasagutin lahat yan ng naghiram ng motor. Ikaw pa rin nagagastos niya kasi gamit mo yan eh. Pag hindi mo yan ginastusan, hindi mo rin magagamit. Nakakita ko na ang jeepney, katulad ayan ito yung jeep na to, katulad ng sa Preto Diaz. Ayan, kulay dilaw. So iisa lang yung manufacturer siguro nila, iisa lang yung brand tsaka yung model. Nung nakita ko, kala ko nasa Preto Diaz na naman ako eh. Sa mga taga Preto Diaz, alam nila yung itsura ng jeep dun, yung bagong jeep. Parehong-pareho nung jeep na yon. 1 hour later. Yan, pauwi na kami. Nakahatid ko na yung bagahe sa destinasyon. So dito kami dumaan kasi shortcut dito. Kaya lang, ayun napakalalim nun. Uy! Napakalalim nito. Tulay na kawayan. So, maganda pala dumaan dito kasi shortcut lang. So yan mga kapot po, tapos na ating vlog for today. So naglalamove rider lang tayo ngayon. So mamayang gabi pumunta tayo sa Malolos, doon sa Kapitolyo. Meron kami event doon mamaya. So yan, hanggang dito na lang. Bye bye.